may malasakit. Mula June 11 hanggang July 18, 2024 ay 784 persons deprived of liberty o PDLs na mula sa iba't ibang penal colonies na nasa ilalim ng Bureau of Corrections o BUCOR ang napalaya na. At maaasahan na sa mga susunod na buwan ay may nakaschedule na mga pagpapalaya. Ang decongestion program na ito ng ating bansa ay umani ng suporta mula sa international community. Katunayan sinaksihan ng former and current ambassadors ng South Africa at United Nations Office on Drugs and Crime Representatives ang culminating activity na ginanap sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. At hindi mawawala sa pagkakataong iyon ang ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, sapagkat isa ito sa kanyang mga pangarap at advokasya na mapalaya na ang dapat lumaya at ma-decongest ang ating mga jail facilities. Attorney Persida Rueda, our ever energetic and beautiful Chief of the Public Attorney's Office. Chief Persida Acosta, the ever beautiful and ever intelligent Public Attorney's Office Chief. I still remember when I graduated as Doctor of Social Development in 2015 at UP Diliman College of Social Work and Development. Ang pamagat po ng aking disertasyon ay pag-eksamin ng mga kamatayan sa kulungan patungo sa pagpapairal ng karapatang pantao. Marami po akong rekomendasyon doon. Binigyan ko po ng kopya ang UNODC. Isipin nyo, 9 na taon ang nakalipas. Unti-unti kong nararamdaman at nasisilayan ang kaganapan ng aking mga rekomendasyon. Una, pagpapairal ng good conduct time allowance para sa inyo, ang pagpapalaya sa tapos na ang sentensya, pag-aaral ng karpeta, at mga measures ng Kongreso para paunlarin ang ating penal system. Kasabay din ng pagbisitang ito ay ang pagdiriwang ng International Nelson Mandela Day. Si Nelson Mandela ay former president ng South Africa at isa ring abogado na nakaranas ng pagkakulong o incarceration sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ang nagsulong ng karapatang pantaon ng mga nakapiit sa kulungan na nagbigay daan sa Nelson Mandela Rules ng United Nations na tumutukoy sa pagtrato ng tama sa mga PDLs. Hindi lang po yan sa BUCOR, hindi lang po yan sa BJMP, sa buong mundo. Ginagamit po natin ang Nelson Mandela Rules. Dahil sinabi niya po, ang pinaka-importanting sinabi niya, a nation should not be judged by how it treats its highest citizens but its lowest ones. Ang isang bayan ay hindi dapat natin husgahan base sa pagtrato sa mga matataas na mamamayan, kundi yung pinakamababa. At he was referring to, at tutukoy na ang mga PDL. So, kung maganda ang pagtrato sa mga PDL, maganda ang isang bayan, maganda ang administrasyon. It is the leadership. It all boils down to leadership. Even if you are incarcerated, you have that strength to forgive and forget and to move on and to lead your country to greater heights. Sa pagkakataong iyon ay ipinabatid ng ating hepe ang kanyang pagbati at kasiyahan sa lahat ng mga sumaksi sa culminating activity maging sa mga former PDLs. Binabati ko kayo lahat at nagpapasalamat ako unay sa Diyos at sa lahat po ng mga taga-United Nations na nandito, UNODC, kapagkat ako'y ginawa niyo pong scholar abroad sa Austria, sa India, at sa iba't ibang panig ng mundo, South Africa, upang isulong ang advocacy ng pagpapalaya sa dapat lumaya. Ang makulong ka sa mapanglaw at madilim na piitan, 1 minuto lang, segundo lang, pero dapat ka nang lumaya, ay hindi ka pa lumalaya, isa pong kawalang katarungan. Kaya mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang BUCOR, mabuhay ang DOJ, mabuhay ang PAO, PPA at lahat po ng ating mga opisyal sa Department of Justice. Nag-iwan naman ng isang paalala ang ating hepe sa mga PDLs na lumaya na. Pagbutihin nyo, pag-uwi nyo, magpakabait at huwag na kayong babalik dito. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes, kaisa ni PAO Chief Persida Acosta, Katarungan, laban sa kahirapan.